Last year, check po natin kung kamusta na yung battery natin, kung ilang voltahe na, kung ilang volts na po siya. Okay, tingnan na natin yung ating Dansky Live PO4. So ito na ang ating Dansky Live PO4, no? Ay na setup na battery yan, 13.6 na ang volt niya. Simula nung nilagay natin siya dito, na chinarge ng ating MPPT. Check natin dito sa ating MPPT. Okay, sensya na, medyo malabo ang camera. Ay, yan, 13.6 din. So, equal po sila, no? Ayan. Kita nyo naman, ang load natin ay 172. Ayan, yun yung pinakamataas. So, nag-charge siya at excited na rin tayong testingin kung ng actual, kung mapapantayan ba niya o mas mahihigitan pa niya yung ating Gentile na nagamit. At speaking of Gentile, hatid na nga pa natin yung Gentile sa tunay na nagmamayari. At kukunin naman po natin yung dumating na, dun po kasi pinabagsak, no? Yung dumating na charger na sinasabi ko po sa inyo. Okay, tara! So ngayong gabi dinala natin yung Gentile. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po sa akin yun. Pero makukuha na natin yung charger. Okay, so ito, nandun na yung Gentile. So ito na yung Gentile na ginagamit natin. At ito po yung charger. Yan, yan po yung magandang charger. Masiset po siya. Sunod na pag-uusapan po natin yan. So sinimulan na natin dyan i-charge. So nakaset siya ng, ang target natin ay 14.6 kasi nasiset sa dyan ng 14.6 yung volts. At yan pong ampere nakita nyo. Yan po ay nakaset po sa 7 ampere. Oo. So dahil nga nagwo-work na siya, nag-load na siya ng current, kaya gumagalaw na. Okay, papunta dito sa battery, no? Pag nag-set ka ng 14.6, syempre yun nga, isa-set nyo yung amperahe na kailangan niya. Dahil 10 ampere lang to 7 lang para sakto. Huwag natin sagad para hindi masira. Ito nga palang charger ay maraming option. Binili kasi natin to para pang pang battery cell na charging. Pero syempre, pwede itong gamitin sa kasi na-adjust nga yung niya, yung voltahe niya. Ang maganda kasi kung mas mataas yung iyong amperahe na may design kasi ng ganyan na mas mataas po yung ampere. Ito kasi 10 ampere lang po ito na yung rating po niya. Ang recommended kasi sa 12 volts sa 280 Ah ay 140 ampere. Kung gusto niyo mabilis mag-charge, edi yung model na mayroong mataas na amperahe ang bilhin niyo. So, mukhang ito na yung sagad niyan kasi nag-cut na siya sa ayaw na mag-ampere, ayaw nang lumabas yung current. So ibig sabihin tapos na siyang mag-charge. Hanggang doon na lang kasi di ba mayroon tong BMS. So doon na lang siguro yung kanyang sagad. Huwag kayong malilito, yung 14.6 sa charger, yun yung sinet natin na volts. So susukatin. So yan, 14.2 yung Gentile natin. Okay. So yun yung pinakasagad niya kasi nagka-cut na yung BMS. Hindi umabot sa 14.6. So at least naka 14.2 tayo. Yung iba daw, nakakuha daw ng 14.6 Pero yan, malinaw naman. Na siya, tumigil na rin to So, hindi na natakbo yung ampere, Kita nyo naman 0-0 na. Okay? So, tinesting din natin sa lead acid. Ayan. Sinet natin ng gano'n na amperahe niya para medyo mabilis. Ayan, tingnan natin. Sa 13 po natin siya sinet. Tingnan natin, marireach po niya yung 13 kung ano mangyayari. Ayan. Yan, malapit na po sa 13. Ayan, yan. Ayan, tingnan natin ba. So pansinin niyo sa ampere, bumababa na, unti-unti na siyang bumababa. Para kumpletuhin ang natitira ang kailangan para maging 13 volts na siya. So dagdagan natin ang speed ng video. So ayan, dyan ay inintay natin na mag-zero yung ampere o yung current. So ayan, sinukatan natin, 12.93, tinigil na rin po natin, no? So yun, tinestingan natin yung charger din sa lead acid, sa battery na sasakyan at sinet natin ng 14. Nakita nyo naman. Ganun pala yun. Ang nangyayari sa kanya, so i-charge niya yung battery, sa sinet mo na voltahe na dapat na mailaman niya doon. And then yung ampere, may set din yon. So again, 10 ampere lang po yung yung ating nabili. Mas maganda nga kung mas mataas na ampere, medyo may kamahalan. So kung gusto mo mas mabilis na mag-charge. Pero dahil nga 10, yung ginawa natin kanina, sinet lang natin siya ng 7, mabilis pa rin. So, mabilis pa rin niya na-charge yung yung Gentile natin kulang siya ng ilang percent. So, na-charge niya ng parang mga 10 minutes pa lang yun Nagawa na niya agad na 14 yata yung 14, di ba? Tapos ngayon, yung lead acid, ganun din, no? So, pag ganun pala yun, yung current o yung ampere, yung A doon sa charger, nagka-countdown siya, pababa nga. And then, pag nag-zero na yun na yung sakto. Titigil na siyang mag-charge. Ngayon, nakita rin natin, di ba nga yung battery,
na Gentile, meron siyang BMS. So, nagka-cut na yon. Kaya tumitigil na siya, nakuha lang natin sa 14.2. So, yun na yung pinaka-full charge niya. Yung iba daw kasi, 14.6. Iba-iba naman siguro din yung condition ng battery, no? Kaya huwag kayong malilito, baka pagkamalan yung sira yung charger nyo. Kasi, halimbawa, na-reach na niya yung hindi na talaga kakargay, magsisiro na yung ampere reading nun. Ibig sabihin nun, puno na. At yung BMS mo, malamang tumigil na, kinat na yung supply para hindi na siya masupplyan pa. Kaya hindi na talaga mag-reading pa yung ampere, baka mapagkamala mong sira yung charger. Yun ay kapag may BMS kang gamit at na-reach na nga niya yung tamang voltahe na kailangan na sinet mo sa kanya. Okay, so yun yung maganda doon. And ito nga, nandito na nga tayo sa bahay. I-check naman natin yung battery dito. Tara. So ito yung battery natin, Kandansky LiPo4. Ayan, oo, 13.8 na. Okay, 13.8 na. Dito naman sa ating MPPT. Yan, 13.7. So, yan, malapit lang naman. Maliit ang diferensya. Kasi siyempre, tumakad din yung wires. Ayan. Ayan. Yan, 13.8. So, yun, na 100%. So, susunod, testingin na natin siya. Siyempre, excited na akong testingin. Gusto ko sanang, matapatan niya o mas mahigitan pa yung Gentile na ginamit natin dati. No? Yung kunat, no? Okay, so ito ulit si Dansky. Abangan nyo yung charger na, mapagkakalan natin at pag-uusapan din natin yun. Okay? Okay? Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. Ulit si Dansky. Rock on.